Alright guys, ito po muli si Toktok Rider Eye. So sa video ngayon, share ko naman sa inyo kung paano mag-drive ng 10-wheeler truck. Ito, 10-wheeler tong sinasakyan ko ngayon. Bali ano to, Isuzu Giga. Yan, Giga. So sa previous videos ko, nakaraang video ko, siyempre ano yun, di ba? Kung napanood nyo, ano lang yun, forward track lang yun, Hino, yung forward track na Hino. Pero ngayon, nag-apply kasi ako bilang driver. Bali, ina-applyan ko ngayon yung 10-wheeler na truck, Isuzu Giga. So ito na yun. So nandito tayo ngayon sa loob, sa harap ng Manibela. So isi-share ko sa inyo sa mga driver na hindi pa nakahawak ng 10-wheeler, kung driver ka ng mga elf, ng mga forward, driver ka ng mga maliliit na truck. So kung gusto mong mag-drive ng mga 10-wheeler na truck, ganito malaki, so ito para sa inyo tong video na to, para magkaroon kayo ng idea kung paano i-drive ang 10-wheeler na truck. So unang-una, ito ang itsura sa loob. Ayan, halos wala namang pagkakaiba. Ayan, yung cambio niya, ito cambio niya sa 10-wheeler, ito ganun din, yung 7-speed. Ayan, 7-speed din, kagaya nung forward track na binablog ko nung nakaraang video ko, yung Hino. So yan, pag nag-apply ka kasi bilang driver at natanggap ka, huwag mong asahan guys na ibigay sa'yo yung bagong unit o maganda-gandang unit. Siyempre ang ibibigay talaga sa inyo yan, yung mga lumang modelo, lumang unit pag bagong apply ka sa trabaho. Ayan, lumang unit to, Isuzu Giga, pero kondisyon pa naman to manakbo. Tinakbo ko na to kahapon, kinuha ko to dun sa ano nila, garahe. Tapos ni-road test ako. Pasado naman ako, kaya ito share ko sa inyo ha. Dati pa naman akong nagda-drive talaga ng 10-wheeler, pero ngayon lang ako nagba-vlog ng 10-wheeler. Share ko sa inyo ha kung paano ang tinatapakan din, kung paano din i-drive itong 10-wheeler. Ano yung cambio niya at itong handbrake niya. So siyempre old model siya, ganun pa rin ang handbrake niya. Yan, manual pa rin, pindot pa rin to, tapos angat kunti, sabay baba pag nirelease mo ang handbrake. Ito, tapos pag nakaparada ka na, nakahinto ka na at gusto mo siyang handbrake, di ba nakababa yan, iangat mo lang ng ganun, hilahin mo lang pa itaas. Ganun lang yun pag manual. Yung iba kasi pag mga bagong modelo, maxi yun, maxi brake ang tawag doon, or parking brake. Maxi brake, yung dipindot lang yun, yung dihangin. Yun ang maxi ang tawag doon, yung dihangin na dipindot, para mag parking brake siya pag nakahinto. Yun, ito handbrake lang to, manual lang, inaangat lang. So ang cambio niya, ganun pa rin guys, old model naman kasi, 7-speed. Medyo lugaw ng cambio niya, hindi na talaga eksakto na tatama doon pag cambio nyo, tatama doon sa saktong pasok ng gear. So dapat sanayin mo rin ang sarili mo na marunong ka magkambyo ng mga lugaw ng mga cambio. Kasi pag nag-apply ka ng trabaho at ganitong klaseng unit ang bibigay sa iyo, alam mo na at sanay ka na magkambyo ng mga lugaw, yung mga mayroon ipasok na cambio. Kung napapansin nyo, ayan nakatagilid yung cambio niya, pero naka-neutral dyan. Akala mo pasok sa cambio, di ba? Kasi pag neutral, dapat nakadiretso lang ang tayo. Pero nakatagilid siya, pero naka-neutral pa rin yan. Siyempre, air brake to, semi-air brake nga to kasi 10-wheeler, hangin ang nagdadala. Dapat naka-neutral ka pag nakapatay ang makina. Kasi pag nakakambyo yan, tapos patay ang makina, maubos ang hangin, hindi mo na yan may pasok. Hindi mo na yan maikambyo sa neutral. Hindi mo na yan mapaandar kasi matigas rin ang clutch. Yung clutch niya, hindi mo rin ito maapakan. Hindi mo i-change gear, mabalik sa neutral pag walang hangin. Kaya kailangan naka-neutral palagi to pag nakapatay ang makina. Okay? So ganun ang dihangin o air brake ng mga truck, 10-wheeler. Okay? So sa Manibela naman niya guys, ganito ang Manibela ng 10-wheeler. Ayan, medyo malaki lang ng konti dun sa forward
na truck na binablog ko nung nakaraan. Malaki siya, ayan, malaki. Parang kasing laki na rin yan ng bus. Yan o. Kasing laki ng manibilan ng bus. Yan, malaki siya. Mas malaki ng konti lang doon sa forward. Tapos walang pagkakaiba naman ito, yung dashboard niya guys. Para makita nyo talaga mga 10-wheeler kung ano ang mga dashboard niya. Yan. Wala naman pagkakaiba, ganun din. Halos parehas lang din. Ito yung ano niya, RPM, di ba? So pag RPM dapat green ka lang, huwag kang magpas dito sa pula. Kasi over ano ka na nun. Sobra ka na sa apak, over RPM ka na doon. Okay? So ito yung hangin niya. Yan. Ito yung gauge ng hangin niya. So sa ngayon meron ba siyang konti. Dati kanina dito yan sagad kasi wala ng hangin. Ipinaandar ko to kanina tapos pinatay ko. Medyo bumaba na naman yung hangin niya. Pero pag nakasagad yan sa hangin, aabot yan hanggang dito sa 9. Maglalaro lang yan sa 6 to 9 ang hangin pag ganitong semi-air brake. So ang pag semi-air brake guys, ibig sabihin hangin yung nagdadala, tapos meron din siyang fluid. Meron pa rin siyang fluid kahit air brake siya kasi semi-air brake lang siya. Pag fully air brake kasi hangin lang talaga yun lahat at wala nang fluid yun. Okay, yun ang pagkakaiba ng semi-air brake at fully air brake. Okay? So dito, ito yung sa temperature ng init ng radiator natin. Ganun pa rin, walang pagkakaiba dun sa ibang, sa forward, sa mga help, mga ganyan, canter, 6-wheelers lang. Ganito rin ang gauge niya sa temperature ng ano natin, radiator, kung mainit na yung tubig o normal pa. Okay? Tapos dito, battery, yan, battery. Tapos yan, ito, oil, yung langis. So, ganun din, walang pagkakaiba. Tapos fuel, ito, pag yung sign na yan, ganyan, ito ang sign ng fuel sa gas o sa product. So, dito, medyo hindi na kasi ito gumagana eh. Kasi nga, luma na, hindi na gumagana yung gauge niya. Asahan nyo na yan, pag driver ka, mag-apply ka ng 10-wheeler, tapos lumang unit ang ibigay sa'yo, huwag mong asahan na gagana lahat ng gauge dyan. Yung iba talaga, hindi gagana. Okay, so kagaya nito, yung lights niya, di ba? Yung lights niya dito dapat, di ba? Pinipihit to. Ngayon, convert na to siya. Kino-convert na to ng technician o electrician kasi nga luma na. So dito, ito na yung pinaka-switch niya ng headlight. Yan. Ito na yung switch ng headlight niya. Yan. Hindi na talaga dito yung original kasi nga convert na to sa electrician. Ganun talaga pag mga luma na old model, hindi na, wala na yung sa original, yung mga wirings dyan nilipat na kung magka-converted na yan. Yan, nilipat na rito yung headlight. Ito yung pinakaunang headlight niya. Dapat dito, di ba? Pinipihit. Hindi kaya dito, yung sa kabila. Hindi na nga malaman kasi balibliktad na kung saan na lang nilalagay ang switch. Pero hanggat gumagana naman, meron naman, may ilaw, tapos may busina. Ang busina niya dito dapat, di ba, busina. So wala na tong busina, ayan, wala na. Dito ang busina niya, o nilipat. Ayan, dito na ang busina niya. Dito na. Dapat ano to, di ba, sa side mirror. Side mirror siya. Wiper side mirror, yan, wash. Pero nandito na yung busina niya. Nilipat na dito. So ganito ang makikita mo. Ganito ang makikita natin, ayan. Ganito ang makikita natin sa mga switch. Yan, yung mga switch yan, yan. Yan, lahat yan mga switch yan. Mga ilaw o mga wiper, ganyan. Mga busina. Pero hindi na lahat gumagana to. Yung iba na lang gumagana, tapos converted na rin. Iba-iba na yung switch na yan. Siyempre old model na at luma na. So yun ang asahan natin, Yun ang asahan natin pagka
apply tayo ng driver ng 10-wheeler, ibibigay talaga sa atin yung old model o lumang unit. Tapos yan, makikita nyo ganito kalawak ang 10-wheeler. Yan, maluwag yan. Pwede kang maghiga-higa, pahinante. Hayahay ang buhay yan, pahiga-higa ang pahinante. Maluwag sa likod, ayan. Maluwag sa likod. Yan, pwede ka matulog dyan sa likod. Yan, pwede ka matulog sa likod, maluwag. Ito yung likod, Yan, pwede matulog ang pahinante dyan. So ganito ang kaluwag ang 10-wheeler, ang loob ng 10-wheeler na truck. To, Giga, Isuzu Giga to. So sa dito naman sa baba, ayan, walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba guys dito sa baba. Ayan, ganun pa rin yung clutch. Yan, clutch, tapos preno, ganun pa rin. Preno, ito preno, brake pedal. Ayan, tapos yung silinyador niya o accelerator, yan, tanggal na nga dun sa natanggal siya, pero inano ko na lang, tinalian ko na lang ng alambre para kumapit dito yung pedal niya, accelerator pedal, yung apaka ng silinyador. Ganun talaga pag lumang model, medyo marami ng sira, pero okay pa naman, komportable pa naman ito apakan. Ayos lang yan, basta okay pa manakbo, kondisyon ng makina, walang problema yan. So ayan, na-share ko sa inyo kung ano ang itsura ng 10-wheeler na truck Giga Isuzu, para magkaroon kayo ng idea, mga gustong mag-drive ng 10-wheeler. Pag maliit ang hawak nyo ngayon at gusto nyo mag-drive ng malaking truck ganito, mga 10-wheeler, so alam nyo na kung ano ang itsura sa loob, kung paano patakbuhin. Guys, kung itanong nyo sa akin, parehas lang, walang pagkakaiba. Pag pinatakbo mo, pag nagkambyo ka, ganun din, paras lang din. Doon sa forward truck, paras lang yan, o sa elf, kaya sa mga 6-wheelers, walang pagkakaiba ang pag-drive ng 10-wheeler. Ang pagkakaiba lang guys, ito ang pagkakaiba, dahil nga air brake siya, ito, pag nag-apak ka ng preno, dahan-dahan lang kasi malakas ang preno niyan. Malakas ang kapit niyan. Pag binigla mo yan, masubsob ko dyan. Kailan pag nag-apak ka, dahan-dahan lang na, mga swabe lang yung pag-apak mo. Tansyahin mo lang yung tamang pag-apak. Maramdaman mo naman kung paano ang galawan, paano hinto ang track. So alalay ka lang sa preno dahil malakas ang preno ng dihangin, air brake. Okay? Kung kumpara mo sa mga 6-wheelers, mga elf, mga canter lang, vacuum lang kasi yan, vacuum type lang ang hangin. Medyo malakas pa rin talaga itong air brake, dihangin. Okay? At pag lumiko kayo guys, kasi nga mahaba tong 10-wheeler, siyempre adjustment, kailangan mong kumain muna, kain ka muna sa kabilang linya bago ka lumiko. Huwag basta-bastang liko agad kasi nga mahaba to. Hindi kagaya sa mga maliliit nating drive, mahaba to. Pag kabig natin, halimbawa kabig ka ng kanan, kain ka muna dito sa kabilang linya sa kaliwa bago ka lumiko pa kanan, kasi sasabit yan kung liko ka kaagad pa kanan, sasabit yan sa gilid. Tsaka pag nakaliko ka pa kanan, tingnan mo pa rin yung puwit kasi papalo yan, kasi nga mahaba, diba, 10-wheeler, papalo yung dulo yan. Tingin ka sa mirror, baka may papaluin yan sa gilid, yung dulo ng puwita ng 10-wheeler. Kaya ganun ang kailangan mong i-adjust yung haba. Tansyado mo dapat yung haba ng 10-wheeler na ida-drive mo. Okay? So ganun ang pagkakaiba, yung haba, yung clearance, kailangan mong i-adjust kung ikumpara mo sa maliliit mong dinadrive dati. Para makita nyo rin yung makita nyo kung gaano kahaba at gaano kalaki ang dinadrive ko ngayon. Tara guys, baba tayo para makita nyo rin yung sa labas kung gaano to kahaba, para makita nyo rin kung ano ang itsura sa labas, kung gaano kahaba ang 10-wheeler na
drive natin. Para pag kayo naman ang mag-apply bilang driver ng 10-wheeler, so mayroon kayong idea na. Hindi na kayo mabibigla o alam nyo na kung ano yung gaano kalaki yung i-drive nyo. Yan yung nasa loob niya. So ito yung sa labas. Ayan. Yung labas niya, papakita natin na ito yung hagdan. Pag umakyat yung pahinante dyan, tapos pag may wire na tatamaan, pag nagda-drive ka sa daan, iaangat yan ng pahinante. Yan. Ito yung hagdanan, yung apakan. Yan. Tapos ito yung radiator niya. So ito yung radiator niya, nasa labas lang. Pag nagsalin ka ng tubig dito, salinan mo lang, hindi mo na kailangang iangat yung ulo. Yan, salinan mo lang ng tubig yan para bago ka bumiyahe, salinan mo para iwas overheat tayo. Tapos ito yung switch ng pag inangat mo yung ulo. Ayan. Kahit naman yung ibang mga bagong modelo ngayon, ganyan din, mga binababa o tinataas yung switch para iangat yung ulo. Tapos pinipindot lang yan dito sa gilid. Pero ito nga, dahil old model na siya, siraan na yung switch. May wire na ito yung wire, nakalaylay lang yan. Yun, idikit na lang yan para umangat yung ulo. Yan, ganun talaga pag old model, may mga sira-sira na. Okay, so yan, para magkaroon kayo ng idea, makita nyo rin. Tapos ito yung tangke niya, yan, yung ilalim niya. Tapos yan, dalawang tangke nito. Karamihan sa mga old model, dalawang tangke. Sa mga bago kasi ngayon, mga bagong modelo, kadalasan isang tangke lang, tapos malaki siya. Yan yung itaas niya. Yan, wing ban kasi to guys, wing ban yan, mahaba siya. Yan yung wing ban niya, umaangat yung itaas na yan, tumitiklop, umaangat, nagbabukas. Tapos ito yung parang drop side niya, yung gilid, binababa lang yan pag nagkarga kayo ng mga pangarga. Yan, yung tangke niya. Unang tangke, pag nagkarga ka, tips ko lang, dagdag na tip. Pag nagkarga kayo, nagpakrudo kayo sa gasolinahan, dito sa pinakaunang tangke kayo magpakarga. Siyempre yan, kasi yung pangalawa parang reserva lang yun Yan yung pangalawa, pang reserva lang. Dito sa unang tangke kayo magpakarga ng krudo o diesel. Ayan. So ito yung haba niya, papakita ko yung haba niya. Yan, yan yung gulong niya. Yan yung gulong niya. Pag tingnan natin sa ilalim, wala siyang yung suspension niya, wala siyang airbag, kumbaga, yung parang air suspension. Hindi kagaya ng mga bagong modelo ngayon, di airbag. Ito wala siyang airbag, pero walang problema yan. Okay naman yung pangilalim niya, yung suspension niya. Yan. Yan, mataas siya, mataas, mahaba. Kaya pag lumiko kayo, ganito kahaba ang dala nyo, tingin palagi kalawat kanan kasi papalo kasi yung puwitan ng truck pagliko nyo. Baka may papaluin kayo sa gilid, may sasabitin. Yan yung lock ng wing ban nya. Tanggalin nyo yung lock dyan bago kayo mag-angat ng wing ban, kasi minsan kakalimutan nyo. Yung iba nakakalimutan kasi magtanggal ng lock, tapos sineswitch yung wing ban, iangat. Yun ang dahilan para masira yung motor ng nyo, motor ng switch ng wing ban pag nag-angat. Ayan, yan yung lock nya. Ayan, ito yung tinatanggal. Tanggalin nyo to bago kayo mag-angat ng wing ban pag nagkarga na kayo ng mga pangarga sa truck, para iwas sira. Lagi nyong tandaan yan, baka makalimutan kasi. Yan, binababa lang yung drop side na yan, binababa lang yan. Yan. Okay, so nakita nyo na. Tapos guys, walang pagkakaiba naman to sa yung binablog ko dati na forward na Hino. Walang pagkakaiba ang nito. 7 speed yan. Yun lang talaga ang kailangan nyo adjust yung haba, yung preno. Malakas ang preno ng air brake. Yung haba niya, yung clearance ng pagliko-liko nyo. Yun ang dapat nyong i-adjust. Sa mga 6-wheelers din kasi, sa mga Elf, mga ganyan, Isuzu Elf, mga Canter, Mitsubishi Canter, para silang ang cambio niyan. Ganun din kasi ang 5 speed lang kasi yan kadalasan sa mga 6-wheelers, mga Elf. Pero ganun din pag nagkambyo ka, wala namang pagkakaiba. Basta marunong ka lang magkambyo, marunong kang mag-drive sa maliit, marunong ka rin mag-drive niyan sa mahaba, sa mga 10-wheelers. Kaya wag kang matakot pag nag-drive ka ng mga ganitong malaki, mga 10-wheelers. Lakasan lang talaga ng loob yan.
Okay? Sa next video ko guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano to patakbuhin, kung paano to i-drive sa highway. I-share ko sa inyo pag tumakbo na tayo sa kalsada sa highway, kung paano magkambyo, tamang pagkambyo, pag paahon tayo sa kalsada o palusong, kung ano yung mga tamang pagkambyo, yung mga ginagamit na kambyo. Papakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo lahat ng ginagawa ng driver pag after na tayo nag-drive sa kalsada pag itong 10-wheeler na malalaki. Kaya mas maganda mag-subscribe ka sa channel na to para updated ka sa mga videos na tuturo ko pa pag nagda-drive ng mga 10-wheeler. Okay? So magbablog ako nito pag dinadrive ko na to, pag nasa kalsada na tayo, para ma-share ko sa inyo lahat ng mga ginagawa ng mga driver ng 10-wheeler, para magkaroon ka talaga ng kumpletong idea kung ano talagang ginagawa ng mga driver, para kahit nasa bahay ka lang, nanood ka ng videos ko, alam mo na at matuto ka na at pwede ka nang maging driver ng 10-wheeler ng mga truck na mga malalaki na ganito. Okay? Kaya pwede kang mag-like, mas maganda mag-like ka, tapos pwede kang mag-comment mga idol pag gusto mong magpa-shoutout, i-shoutout kita sa next video ko. Okay? Kita-kita tayo sa next video ko guys, para ituturo ko talaga lahat ng ginagawa ng mga driver pag nag-drive ng 10-wheeler na mga ganitong malaki. Okay? Pag nag-drive sa mga highway, sa mga pakyat, palusong, paahon, lahat tuturo ko kung anong ginagawa ng mga driver sa 10-wheeler. Okay? So ingat palagi sa biyahe at magdasal muna bago bumiyahe. Okay? Thank you for watching guys. Good luck sa inyong lahat.